Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so sa mga nakikita nating galawan ng mga katulad po ni dating Senador Antonio Trillanes at ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, John Vic Remulla at iba pang mga bulldog ni Pangulong Marcos Jr. Halatang halata na nasa dead end na kumbaga yung kanilang ginagawang kalukuhan sa ating bayan. Ayan, very obvious na po kasi yung kanilang ginawang kalukuhan sa budget po ng ating pamahalaan. Kung inyong matatandaan ay ipinag-utos na po ng Korte Suprema na isauli na ang perang ninakaw sa PhilHealth at dinala sa National Treasury. Ayan, so bago po tinanggal si dating CEO ng PhilHealth na si Mandy Ledesma, sabi po niya doon sa oral argument, akala ko kasi tama na ayon sa batas yung ginawa kong paglilipat ng pondo sa National Treasury. Ang nangyari kasi ganito, inutusan ako ni Pangulong Marcos Jr. na ilipat ko daw ang excess fund sa National Treasury. So ako naman ay nagkonsulta kina alam niyo na, no, kay Menardo Guevara, kinonsulta ko rin ang Department of Finance Secretary na si Ralph Recto. At sabi po ni Ralph Recto, sige, ilipat mo na yung pondo na yan. Ang sabi naman po ni Menardo Guevara, okay naman na ilipat ang pondo sa National Treasury. So nangyari na ilipat. Pero dahil nga sa reklamo na isinampa sa Korte Suprema ay idineklara nila na hindi po pwedeng ilipat sa ibang bagay ang pondo ng PhilHealth. Ito ay nakalaan talaga sa pangkalusugan at hindi maaaring galawin. Kaya ipinag-utos ng Korte na isauli, pero hanggang ngayon ay hindi pa po sinusoli ni Marcos Jr. ang pera kasi ginagamit pa po niya ito sa kanyang mga kabulastugan. Ito na nga mga kaibigan, itong si Antonio Trillanes, dahil hindi na po nila alam kung paano makakalusot sa ginagawa nila, no? Ay sabi niya kapag hindi raw nanalo bilang Pangulo sa 2028 itong si Risa Hontiveros ay lalayas na raw siya sa Pilipinas at mangingibang bansa. So ako bilang isang ordinaryong mamamayan at kitang-kita ko naman yung kanyang mga galawan na pawang paninira lamang at destabilisasyon sa gobyerno, pabor na pabor ako na lumayas na siya sa Pilipinas. So yun lamang mga kaibigan, ewan ko sa inyo kung pabor ba kayo o hindi.